James 1:25. Amplified, but he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, and is faithful to it, and perseveres in looking into it, being not a heedless listener who forgets but an active doer who obeys, he shall be blessed in his doing, his life of obedience. When we hear or read the word liberty, we think of freedom. Freedom usually describes the ability to do what we want or being liberated from oppression or slavery, but there is also a spiritual form of freedom that is a bit different and deserves our attention. In his epistle, James wrote of our need to look into and obey the perfect law of liberty, James 1:25. The Greek word translated liberty implies freedom from slavery. Today's message was found in James 1:25, the perfect law of liberty. The meaning of the word transcript, the manifestation of who God is, the meaning of the word stoop, and some of the scriptures related to this topic. Not only do the penalties of sin bring us harm in the short term, but its ultimate penalty is eternal death. And since all of us have sinned, we all have earned death. Jesus Christ came and sacrificed his life to free us from that penalty. Upon genuine repentance, Christ's sacrifice can be applied to us, freeing us from the death penalty. We become doers of God's word when we zealously work at applying those commandments to our lives. By doing this, not only will we improve our lives by being freed from the penalties of sin, but we will ultimately be liberated from the bondage of death by receiving the gift of eternal life. Ano ang buot ipahangop sini? Tawag ni the perfect law that gives freedom. The perfect law of liberty. He calls it perfect. Ngagibut ngagi taytulan ni ngagi describe ni nga perfect. It is so in itself as a transcript of God's perfect character, nature, and will. Perfect ni tungod kay it is considered itself as a transcript of God's perfect character, nature, and will. Ito, ining gitawag perfect nga kasuguan, amo nag-describe ni sa perfectong nga karakter nit kinaiya kakabubuton sa Dios. The manifestation of who God is. Manifestation ni kung ano gid ang kinaiya sa Dios. Kung gusto na kung mahibalaan ninyo ni, kag dayon ato ni ginatun-an, sa hindi paulihi ang tanan. Tungod kay ako nagapati, nga din ang langit ya, isa ni ka lugar nga perfect. Mo gani na nga, waay ta nag-attach sa isa kaginoo nga may imperfection. Waay ta nag-attach sa isa ka Dios nga may kulang. Nag-attach ta sa Dios nga hingpit kag kumpleto tungod kay imo makita ang iyang handom nga diin dalon kita niya nga kumpleto kag hindi kulangan sa isa ka perfect nga environment nga amo ang langit pagkanato na Ginoo. Gitawag ini nga perfect law of liberty because it is clear. Klaro ni. Klaro ni siya. Hindi ni siya buron. Way isa ka tawo nga magsiling nga buron ang sugo sa Dios. Di klaro niya. Ang hindi niya magustuhan, kag ang iya magustuhan. Because it is clear, concise. Ang gamal gani ka concise, laktod bala, ginubo, good maintindihan mo, full, have no deficiency, and containing no superfluous. Ano ning gitawag nga superfluous? Imo makita, kung imo lang taon sa gitawag ya kahulugan niya, makita nimo nga din, imo makita, nami ni siya nga pulong. Kung imo lang taon sa gitawag ya nga sinibuhan nga kahulugan. Dason. Let's continue.
Apostle James, ini si Apostle James, Hudiyo ni siya. Nalidyabol ni siya sa kasuguan ni Moises. Nalidyabol ni siya sa apat ka kasuguan nga gihatag sa Dios kay Moses nga gitog Mosaic law. De moralos, nga mo ang napulo kasugo. De ceremonial laws, amo ang law of burnt offering. The law of health, kag the civil nga kasuguan. Apostle James termed it the law of liberty in opposition to the ceremonial laws, which was the yoke of bondage the Jew could not bear. Kaya siya Hudiyo, swito siya, nga gitog Mosaic nga gitog kasuguan, nga di nag-embrace sa apat ka division, the moral laws, the ceremonial laws, the law of health, and gitog the civil nga laws. Kahibalo siya, nga there is may kulangan ni nga mga butang. Tungod kay it is an outward, ang pag-obserbar sini outward, nga ginsulat ni sa papan nga bato. Pag amuning gidala ni Moises, kag kun imo lang taon ang una nga kopya sini nabuka, gilampos ni Moises. Kag dayon naghimo naman sing ikaduha. Kag tungod kay Hudiyo siya, kag sa dira may controversy sa gitog Judaism. Ano ni Judaism? Nga sang una nga mga Kristohanon gusto sa mga Hudiyo nga diin familiar sa Judaistic nga practice even karon dito sa Promised Land. Imo ginaduso ginila ang dilo of Moses. Pero ano ang hambal sa nag-meeting ang mga apostoles, ara si Apostol James, ara si John de Vilab, ara si Apostol Peter, nga gisintensyahan ang isyo na tungod sini. Anong hambal sa Binuhatan Kapitulo 15? 11. Nga ginapaakig ninyo ang Diyos. Natanaw ni? Nga gusto ninyo nga pasundon ang aton kapariho nga mga sumuludod ni Hesus sa pagsulundan nga bisan gani ang aton mga katigulang kakita wala man makasunod. Amo na nga kun may makita ka nga sikta nga nagtudlo karon nga ipasunod gid ang Judaistic nga practice, mag-isip-isip ka kay ang mga practices sa nauna sang una hindi gina makasunod. Kagdayon, ano pa ang 11? Basahon ta. Nagtuo kita, arina, nagtuo kita nga maluwas kita na pinaagi sa bugay ni Ginoong Hesukristo kag amo ini sa indi mga Hudiyo. Napaintindi nga ining perfect law of liberty amo ning para sa aton palpakan naton ang Ginoo. Dayon padayonon ta gusto na kon nga makuha ninyo ni tungod kay abi mo lang one of the controversial nga topic karon nga gidebatihan bisan pa sa YouTube, bisan pa sa mga Facebook, ining gitawag sini nga gitawag nga area. Because the superiority sining perfect law of liberty of the law of Moses which no man perfect. Sa law ni Moses, waay ginahingpit either in respect of justification or sanctification. Waay katapusan sa to, kaluoy gihapon, grasya gihapon. Everybody say amen. Kay di more nga obserbahan mo ang gitog outward nga gitawag kasuguan, di more nga makita mo nga imo ni ginalapas. Everybody say amen. Kaya ang kasuguan niya parihas ni kadina. Ang napuno kasugo pa rin ni kadina. Nga kung bisan pa sa siyam nga sugo, matuman mo, kung ang Isaya hindi ni mo matuman, bungkag ni tanan. Pero may hambal ang Biblia, tandaan tagini. Iniya, one of the wisest man in his generation, nga amo si kitog si Apostol Paul. Tungkay ni si Apostol Paul, gidala na ni sa langit. Muhi pa siya, gidala na sa langit. Ito siya nga, swito na siya,
dito sa langit tungod kay even siya gani nagsiling, hindi ko 14 ka tuig ang nagligad, gidala ko sa gitawag niya sa third heaven. Kag dayon hindi ko kahibalo kung sa lawas bala ko sa espiritu, pero isa sa butang akon mahambal sa inyo. Didto sa tunga duog, waay pulong nga ika-describe sa katahom sa tunga duog. Plakpakan nato na Ginoo. Ano ang hambal sa gitog Hebrews Kapitulo 7, versikulo 12? Pero, basahon ta, pero kung ilisan ang pagkapari, na kinahanglan nga ilisan man ang kasuguan. Kita naton kung basahon ninyo ang whole chapter sa Hebrews City, makita nimo ngang ironic nga priesthood. Nga ara dira ang mga Levites, imo makita ara dira ang mga gitog nag-operate sa temple, imo makita giislan sa Melchizedecian priesthood. Ang ironic kag mosaic nga priesthood, imo makita ginilisan sa Melchizedecian priesthood nga amo ni ang gitawag labaw nga pari nga amo ni nagsugat kay Abraham sa dira nga nagdaog sa away nga iya gikuha si Lot halin sa pagkabihag. Ug amo ni nga pari nga diin ginatagan ni Abraham sa tanan nga bahin sa ikanapulo nga iya nadaog sa gitawag didto sa Sodoma sa mga gitawag kontra sa mga hari sa Sodoma kag Gomorra. Pag inisya kung imo lang taon sa Hebrews, waay ni hindi kakakita sini nga may record siya nga gitawag iya ginikanan. Waay po ni record sa iya kamatayon. Muna nga imo makita iya gibutang si Ginisus nga linyada sa sini nga priesthood. Gitawag Melchizedecian priesthood. Kag ang hambal ni sa Biblia, kung may pag-ilis man sa pagkapari, kinanglan may pag-ilis man sa kasuguan. Entonces, kung masiling karon, sinugid ang labaw ta nga pari, hindi kay ang Papa sa Roma ang aton labaw nga pari. Ang labaw ta nga pari, si Kristisus sa linyada ni Melchizedek. Palakpakan na to na Ginoo. Kagayon, kung padayonon ta, gusto na ko na mahibalaan ta ni, kaya abi mo lang, gastragol ta sini. Even myself, gastragol ka sini. Mabudlayan ka sini kung ang imo panglantaw sa kabubuton kag sugo sa Dios ara sugwa. Dimor nga makita mo na sugwa, dimor nga imo na suayon, dimor nga imo na itransgress. Tukay ang matuod nga kasuguan, hindi ni sagwa, ari ni sa sulod. Palakpakan na to na Ginoo. Hallelujah. Anong hambal sa Biblia? Magahimo ko kasi kasugtanan sa mga anak sa Israel kag sa mga kaliwatan sa Huda, hindi na pareha sa kasugtanan nga ginihimo ko sa ila katigulangan nga ila gin suay, ila transgress kag ila girebildihan. Ini nga kasuguan, hindi na nako isulat dira sa papan nga bato sa ila na mga tagipusoon kag pangunahon. Everybody say amen. Dayon kun imo tan-awon dire, gani ang daan nga kasuguan ginilisa na sang Dios tungod kay wala ini sing pulos kag ini makabulig sa aton. Nga, there is always an exception. Kung maglantaw ka sa gitawg, maglantaw ka sa moral laws, ang imo makita, thou shall not kill. Entonces, kung imo patyon, dira ka pa, gitawag dira ka pa i-pronounce nga transgressor. Okay, thou shall not kill. Kung imo lang bunugon ka kastiguhon, hindi ka accountable. Everybody say amen. Kay way man nimo patya, gibinlan mo lang nimo duty kabuhi. Everybody say amen. And that is the problem sa gitawag that is the problem of imperfection sa sini nga sugo. Munang hambal sa Biblia, hindi makabulig sa aton. Dayon, kay hindi mahimo siling pada kay hindi mahimo nga makabig kita nga matarong sa panulok sa Dios paagi sa pagsulod sa kasuguan. Palakpakan nato na Ginoo. Dito to pagbasa. Kay hindi mahimo
nga makabig kita nga matarong sa panulok sa Dios pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Amo ina, mas kugunta, amo ina nga ginhatagan kita sing mas maayo, palakpakan nato na Ginoo, kag masaligan nga paagi sini makapalapit na kita sa Dios, palakpakan nato na Ginoo. And this perfect law of liberty, amo ning kasuguan sa mystical union. Ang kasuguan sa makabuhi sa espiritu dra kay Kristo Jesus naghilway sa akon sa kasuguan sa sala kag kamatayon. Ikaw ano ni nga sugo? Way hindi kamo magpati nga kami way gapati kasuguan. Pero ang pamangkot ano nga kasuguan? Kay diri sa sini nga bahin kasuguan sa makapatay, kasuguan sa makabuhi. Ano ni nga kasuguan ang makapatay? Dala balang na pulo kasugo sini. Ginbasa ang Biblia nga dala. Kaysa dira nga may nangahoy sa papahulay, nagsiling ang Ginoo sa kay Moises nga batuhan niyo aton mapatay. Ito sis kasuguan ni sa kamatayon. Pero wala na ta diri. Tugay ang hambal sa Biblia. Ang word re, set me free from the law of sin and death. Sa Cebuano, ginpagwa kami sa kasuguan nga makapatay, kato sa kasuguan nga makabuhi. Question. Sa ila pastor. Entonces, kung way na napulo kasugo, pwede na kamo kapatay. Aton ipasabat kay Ginisus sa Gospel of Matthew sa chapter 5. Anong hambal ni Ginisus? Nakabati bala kamo o nakabasa bala kamo sa kasuguan sa karaan nga nagsiling hindi ka magpatay? Di naman na kasuguan. Sa napulo na kasugo. Pero, hambal ni Ginisus. Kung nagasiling sa inyo sa pagkamatuod, nga bisan sinong nga gitawag yang nagdumot sa iya utod, nakapatay na siya. Nagasiling ako sa inyo nga din ang karaan nagsiling nga din hindi ka magpanginlahi. Do not commit adultery. Pero karon nagasiling ko sa inyo nga isa ka tawo nga maglantaw nga may kaibog sa isa ka babae, nakapanapaw na siya sulod siya tagipuso. And that is the superiority of the law of liberty sa balaod ni Moises. Palakpakan na to na Ginoo. Tagdayon, ano ang hambal pa? Gusto na ko nga maintindihan tani. Kay mo ni ang parte sa mystical union. Hindi ni mo magamitan sa outward nga kasuguan ang mystical union tungkol kay ang imo gitapikan amo ni ang naghatag sa sugo mismo. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon, ining bag-o nga paagi, ari na, sahon ta. Ining bag-o nga paagi mas maayo kag masaligan tungod kay ang naghimo kay sang paghimo sang Dios sa mga kaliwatan ni Levi nga nangin mga pari wala siya nagpanumpa. Nagpaintindi sa gihatag ang apat ka kasuguan. Especially sa kasuguan moral, waay panumpa ang Dios. Way panumpai sa Dios. Pagdayon, padayon ta. Pero sa paghimo sang Dios kay Jesus, ari na. Mas kugon ta pagbasa. Pero sa paghimo sang Dios kay Jesus nga mangin pari, nagpanumpa siya. Amen. Ang amay nanumpa. Kay may nakasulat sa kasulatan nga nagsiling, nagsumpa ang Ginoo kag indi gid siya magbaylo ang iya pangunahuna, palakpakan nato ng Ginoo. Nga ikaw, nga pari ikaw so wala si katapusan. Pari siya naton karon, siya nagluwas sa aton, pari siya sa palaabuton, pari siya dito sa langit, palakpakan nato ng Ginoo. Muna nga ang hindi matungkad sa oneness nga grupo, ang isa ka gitawag kamatuuran, the unfinished work of Jesus Christ.
ang wala natapos nga obra ni Ginisus. Tapos na ang iya pagkatawo sa kalibutan, tapos na ang iya pagpalansang sa cross, tapos na ang iya pagkayab. Pero ang iya pagpangamuyo dira sa halaran sa amay, wala natapos tungo kay ari pata sa kalibutan, pagpakan nato na Ginoo sini. Una nga ginatudloan ta niya sa pagkamainampon, agud makakonekta sa iya dira sa langit nga di nagaampo para sa aton, pagpakan nato na Ginoo sini. Gani si Jesus ang garantiya. Damo na ni. Ang kitag siya ang garantiya sang mas maayo nga kasugtanan sang Dios sa iya mga katawhan. Palakpakan nato na. Sino ang garantiya? Ang garantiya bala nga gipanalanginan ka? Ang garantiya bala nga di imo makita ginayo imo balatian? Hindi. Imo makita produkto na sa garantiya nga diin si Ginisus nagtapi ka. Palakpakan nato na Ginoo sila. Amo na idi nimo ismulon ang mystical union utod kagabihan. Because ang gitawag iya, ang tanan nga gitawag iya, ang tanan nga perimeter sa gitawag iya nga redemption nagabuyong sa imo relasyon kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Dayon, sang una madamo ang mga pari. Ano ang pari? Gusto na kong review, agad na maintindihan na ito eh. Ano ang pari? Ang pari, amo na ang magdala sa imo mga pre-request kag mga pagkinahanglan sa Diyos. Muna nga masiling ka, nangamuyo ko sini sa ngalan ni Kristo Jesus. Tungod kay way unuron sa langit nga ngalan, magluwas sa ngalan ni Ginoong Jesus. Everybody say amen. Why dito unuron nga ala? Why unuron dito nga si Buddha? Why unuron dito nga si Zoroaster? Wala. Wala ni dito. Unuron nga ngalan nga masabat ang imo pagpangamuyo utod. Amo ang ngalan ni Ginoong Kristo. Siya ang labaw nga pare. Sa una madamo nga mga pare ito nga kung mapatay ang isa, mabulos naman ang isa, agod mapadayon ang ila obra bilang mga pare. Amo to pagkapatay ni Aaron, nagbulos ang iyang kabataan, pagkapatay sa kabataan, nagbulos naman, agod nga mapadayon ang hilikoton sa templo. Pero sa dira nga nag-abot na ang panahon, nga din, ang Ginoo na nanaog, kag nagsaka na sa langit. Hindi na siya mabuslan. Muna nga, imo makita, nag-worse ang ara sa agtang sa Papa. Vicarious Pilide. Ikaw, ili sa Dios dire. Kag karon gitawag gihataga naman sing another nga Latin, Vicarious Christi. Ikaw, ili sa ni Kristo dire sa dulo. Hindi mailisan. Tungkay hindi siya mapatay. Papakan na ito na Ginoo. Amo na ang nagailis-ilis ang mga papa sa Roma, tungkay mapatay. Pero ining aton pari, hindi niya mapatay. Palakpakan na ito na Ginoo. Pag panahon sa kaptayon, ara siya, palakpakan na ito na Ginoo. Tungkay buhi siya hantod sa wala sing katapusan. Dahil padayon. Pero si Jesus wala sing kamatayon. Aton basahon. Pero si Jesus wala sing kamatayon. Entonces, kita nga may kamatayon, ang aton paglaom, diragi kay Jesus, kay nagtapi ka sa hindi mapatay. Palakpakan na ito na Ginoo. Kadumdum ko, balikon na kon ang matuod ni. Sa lasang pa ang miyanog kag dyan ay nakristohano na akon ginikana. Pero hindi kompleto po nga pagkakristohanon kay sang una, inom, tabako, sugal. Dayon, pasalamat sila nga napasturan sila sing mataro nga tao nga wala nagitudloan sila sa pagkabuhi nga hindi na isakto ng panugal, hindi isakto ng gumugubog, hindi na isakto ang gitawag mga butang nga supak sa pulong sakit. Sabi mo lang to, ila pastor si Mr. Briones, way pa taro nga karsada halin sa San Carlos Pabakulon, wala. Kag adto nga tao way puto iplite. Kay ini nga organisasyon na, hindi ini manggaranon nga organisasyon.
natukod mis bukid kag mga pigado ang mga miyembro siya. Halin sa gitawag kaagahon sa Birnes, halin sa San Carlos, Malacca to siya, Calatrava, Tubuso, dahil pagkato sa Escalante, di ara. Mahigda to siya sa lasang, mantis makalambot. Gabalol na to puso. Dayon pagbalik naman, daso naman nga makan, inadlaw naman nga makabalik. Hindi tanan nga si Mana ara siya. Pero isa kation, way nakaalambot. So kay way man cellphone sa una, igo na lang nagpahibalo nga napatay na. Si Pastor Briones, patay na. Nagsubo sila ni Father na kun. Nagsubo sila ni Father na kun. Way na kami, way na ta pastor. Okay, ang organisasyon, way maniga produkto pastor. Homegrown man ang gitawag ang principal sini. Sa pila na ka simana nga nanasuban sila. Si Father na ko nagtestimony. Gadin, isa kation sa natulog siya sa balay sa iya damgo. Gulpi lang nagbukas ang pertahan. Pag nakita niya, klaro gid si Adamgo, si Mr. Briones. Puti ang bayo halin sa dilargo hantod sa gitawag niya. Puro gid puti kagabanlak. Pag dayon, iya pa ma specific diin siya naghigda nga katri. Sa dira nga nagbukas kuno si Adamgo, si Adamgo nakurat siya. Sila yung Mr. Briones. Ngari ka, tay ko naman. Sabi mo lang, si Adamgo nagpalapit kuno si Mr. Briones eh. Ay siya utod, katang samot. Utod, may hindi mapatay nga bahin sa mga anak sa Ginoo. Sabi mo lang, katapusan kuno nga hambal, nga hantod nga si Father na kung napatay itong ginasulit. Utod, hindi ka gin magbiya sa pag-alakad. Padayon ka, hantod sa katapusan. Ang kasaysayan, nagsiling, nagkamaras na siya, nagmata siya, kagdayon, nagsiling siya nga, may hindi gidili mapatay sa ato. Kag ining hindi mapatay, amo ang kalag nga din ginbutang sa Dios sa ato. Everybody say na. Ha, kung imo lang taon, pero si Jesus wala sing kamatayon, amo ina ang iya umbra bilang pari, wala ginsaylo sa iban. Muna nga sa panahon sa imo kamatayon, ang imo dangpan si Ginisos. Palapakan na ito na Ginoo. Sa hindi naman disponihan sa doktor ang imo dangpan si Ginisos. Tungo kay siya lang ang way kamatayon. Dayon, mayara pa. Gani sarang siya, aton baskugon. Gani sarang niya maluwas ang bisan sa ano nga oras, ang bisan sino nga taong magpalapit sa Dios paagi sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Tiyo mo na sa tanang nga oras makasarang sa pagluwas sa mga tao nga magpalapit sa iya. Ang nakadiferensya lang kung kaisa kita, ang atong problema ang hindi pagpalapit. Ang una nga ginabutong ta sa yawa, ginabutong ta sa sirkumstansya, nga di mo makita, hindi kita kapalapit. Dumdum ko sa gitong disciple ni Catherine Coleman. Imo makita ya. Nagtestimony ang kwan ni Catherine Coleman. Nga, sa iya damgo, siya pala na gingapo siya sa panulay. Nag hindi lang lahaw mo paggapo sa panulay. Mas kintip ang gibutang sa iya gitawag ya mata lang nagwa. Hangtod iya di isa katingog. Ang iya kamot gigapos gid sa panulay. Nga hindi siya gitawag ya kagwat.
Hindi siya kaidog. Naghihigot siya sa gitawag ya puste. Munang iya nakita nga, munang iya na, kaya munang iya na-experience sa iya pala na naon. Nagdayon, sa sinanga kahimtangan nga pertigi kapitos ang iya sitwasyon, nakita niya si Ginoy nagpakita si Ginoy. Sabi mo lang, siling pa sa siling nga disciple, nagsinggit ang Ginoo na batian niya, come, palapit. Ano pagpalapit? Naging gapos ka. Ano pagpalapit ka din, bisang imo kon libaatan? Siling ko nang Ginoo na, come. Tapos sa kinugtari ka mong bugatan kag gikapuyan kay papahulayon ko kamo. Kod ninyo akong guta kag makipahulay kamo sa inyo kalag kay ako maluluyon kag malulo kag mapainubsanon nga papahulayon ko kamo. Abi mo lang sa pila nagkatingog na batian nga kam, naghana siya. Nagkibo lang sa diyutay. Kag dayon sa pagkibo niya, nabatyagan niya nga naglugak ang higot. Ito si ang iya gitawag ang iya ang nagsulod sa iya hunahuna sa santo nga revelasyon nga ang iamot gali nimo ang imo lang paghana, ang imo lang desire. Palakpakan nato ng Ginoo. Ang buti pahangop nga din bisan ano ka gapo sa sala, gapo sa bisyo, gapo sa droga, gapo sa batasan nga hindi amo. Mahana ka lang tungkay siya na ang mag-ariglo sa imo. Palakpakan nato ng Ginoo sa di. Nagdayon imo makita hindi lang kay isa giiyag naghana sa ikaduha nagamat-amat lugak kag dayon sa dira nakatikang na siya kag dayon imo makita ang tanan nga higot nagkalabugto kag dayon nakapalapit siya sa Ginoo kag nagluhod siya kag nagsimba sa siya. Subong sina. Everybody say amen. Natula gani sarang niya maluwas sa bisan anong oras ang bisan sino nga tawo. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Mamati ta sini. Uy, galaw-glaho ang Ginoo sini. Masahon ta bala. Gani sarang niya maluwas sa bisan ano nga oras ang bisan sino nga tao nga magpalapit sa Dios paagi siya kay buhi siya sa wala sing katapusan sa pagpakiluoy sa Dios para sa ila. Palakpakan na to ng Ginoo. Pagpakiluoy sa Dios para sa ila. Nagpaintindi, He is a merciful priest. Siya ang merciful nga din, pare nga din imo makita, handa siya sa pagpakiluoy sa amay. Agud mabaton mo ang pagpakamaayo nga imo gikinanglan. What a wonderful revelation sa siningag ito kamtuoran. Dayon, gani si Jesus amugit ang pangulo nga pare nga aton gikinanglan. Balaan siya. Wala gid siya naghimo sing malain. Kag wala gid sing sayop sa iya kabuhi. Ginpain siya sa mga tawo nga makasasala kag gindala sa ibabaw pa. Kaibabaw pa sang mga langit. What a wonderful revelation. Why not? Muni ang bagay na ton hibala. Sino si Jesus? May isa ko ka amigo nga pastor nga alas 12 to siya gamatagid kaga pangamuyo. Nakita na ko ng revival sa simbahan. Sa magdevosyonal kami, pwede ko nalipat. Nga gahibi to siya. Kag iya kanta, matandaan pa na kon. Sabi mo lang iya kanta. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. Siling pa niya, He's the bright, the morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Kagdayon, nakita na kon ang iya pagtapik.
Kagdayon, sa dira nga din gusto siya patyon sa mga NPA, mamakita. Ang mga NPA nga gusto magpatay sa iya, nagtestimony gid sa mga membro sa simbahan. Lisod ning inyo pastor. May anting-anting ni nga pastor. Nga, kapila na namo ni gibantayan di sa simbahan kay amon siya hulamon. Hindi kami kasulod. Hindi kami kasarang sa pagsulod. Ambot ano nga abilidad. Kagdayon ang pinakatahong gid sa tanan. Adto nga mga tawo nga mga samong, mga tawo nga mga NPA, imo makita iya isa ka tion. Gulpi lang to nadula dira. Kagdayon may mga partidos tupod nga nagasimba kag nagsugid ang isa nga nakalayas. Nagsiling sa dito kuno sa ilakuta, dito kuno sila gisulod sila sa mga armado nga mga tao. Kag dahil gipanggapo sila kag siya na nakalayas. Pero ang iya masiguro, hindi mga Pilipino. Hindi Pilipino nga diin mga military nga Pilipino. Iya ginakita nga mga tag-as nga mga tao kag mga puti. Kag itag isa-isa paggapos siya nakadalagan. Kag sa paghibalo sini sa akong pastor nga amigo ni sinig sa Brad, ang Ginoo gali mo intervenir gid kabisan ang malulunda nagapati siya nga hindi na kay ordinaryo nga soldado to. Nagapati siya nga ang nagpatay sa kay sa 180,000 ka mga soldado ni Sinakirib nga gusto magpatay sa kay Josaphat dito sa Huda. Amo ang gitog mga malulunda nga nagkuha sa to nga mga sa lawayon nga mga tao nga naghingabot sa iya kabuhi. Na sarang siya makaluwas. Palapakan na to na Ginoo. Sarang siya makaluwas. Sarang siya makaluwas. Kadayon, mabalik kita dito sa gitawag focus. Kita ni mo diri, the word, he who looketh into the perfect law that gives freedom. It signifies focus by stooping down. Ano ni nga word, hindi nilaw-law nga word. Imo makita and come close to an object so as to see it clearly and fully. Anong stooping down? Ano ni nga word? Ang stooping down, nagpaintindi ni nga gitawag yung pin forward. Good nga makita mo, you been forward, you lower oneself. Nga din imo gigitawag yung ibini mo ang imo lawas. Good matanaw mo sing klaro. Ito says, kung ara ka sa mystical union, imo makita mahimuong nga klaruhon gini mo si Ginisos nga imo gitapikan, plagpakan na to na gino. You must sometimes been forward, lower yourself in His presence. Kag dayon imo makita inclination downward. Ano tong mga gitog mga wise men? Mga madyay sa panahon nga din imo makita iya nga dira si Ginisos sa pasungan. Ang kasaysayan nagsiling, nagluhod sila, nagyaob sila sa bata. They bow themselves. Nagduko sila kag nagyuko sila. Ginoo kong kaisa, ginatudloan ta sa panahon sa problema naton. Nga imo makita iya kung ang problema na to nakapayuko sa aton, nakapaduko sa aton, ini nga pagduko, kag pagyuko, kinanglan mahibalo ta, himuon ta sa presensya sa Ginoo. Rakpakan na to na Ginoo. Pagkanto kita sa Apostol Peter, sa gitog post-resurrection incident sa nabanhaw na si Ginisos.
Katulang taon sa gitawag mga version nga din imo makita iya nga sa nagkalala nga version. Ilang taon ta sa ESB? But Peter arose and ran into the tomb and stooping and looking in. Sa na-report na nga din imo makita waay na tao ang lulubngan ni Ginisos. May report na nga way na dira. Si Apostol Peter nagkadto dira sa gitawag sa lulubngan. Kag ang word nga ginhambal sa sini nga translation, ang stooping and looking in. Nagkuhan siya, gitawag niya, nagyuko siya, kagilingling niya dito, ang gisudlan ni Ginisus. Ang gisudlan sa patay nga lawas ni Ginisus. And dayon, he set the linen clothes by themselves and he departed to his home wondering that which was come to pass. Sa hilunggo nga sa Cebuano nga version, siya do kaklaro man kautoran. Anong sa hilong ano nga gitog sa Cebuano nga version? Basahon ta. Apan si Pedro mitindog og midalagan paingon sa lubnganan og sa pagduko. Miduko siya og sa pagduko og paglili niya iyag li ang Ginoo. Ang hambal diriya, nagduko siya ka iyag lingling niya. Iyang nakitaan ang panapton nga linos na lamang og mipauli siya siyang balay nga nahibulong sa nahitab. Kasi may ibuon kagid. Kung makita mo klaro ang imo pagkakristohanon, kinahanglan muyuko kagid ug sisaon nimo with eagerness and desire sin-o ni nga Ginoo. Ano ang iya luyag sa imo? Ano ang iya handom sa imo? Kaya ako nagapati nga kung imo lang tuod-tuuron ang Ginoo, mahibal-on ka niya sa ihandom sa imo kag ang ihandom mga maayo para sa imo nagpaka nato na Ginoo. Galing kayong there is a price to be paid. May presyo ka nga bayaran. To kay imo makita iya ang iya giayo sa imo kung kaisa hindi imo gusto. Hindi imo handom. Hindi handom sa imo kabataan, amigo. Kung kaisa may principle of contrast nga diin ang giyamar sa Ginoo sa imo nga ipahimo sa imo supak sa handom sa imo panimalay. Supak sa handom sa imo amigo. Supak sa handom sa mga tawo nga diin imo ginapikan. Pero ara sa imo ang pagdesisyon kung sino ang imo tumanon, ang handom bala sa Ginoo nga diin ara ka nga may kasiguran o handom sa mga tao nga mapatay man lang kung naupod sa imo sa katapusan. It is your decision. Kag dayon kung imo tan-awon diri kapadayon ta, yutay. Kay gusto na kon nga tan-awon ta ni points to be near. Ha? Ining gitog mystical union, ining pagyuko mo, ining gitog looking into the perfect law that gives freedom, imo makita it points to be near by minutes, an hour searching of the most important object. Everybody say amen. Everybody say amen. Testingin ninyo. Kung madulaan ka mo sa mga butang nga diin, way bili para sa imo, hindi naman na pangitao. Bahala na na. Pero kung ang nadula sa imo, bilidhon sa imo, pangitaon mo. Ito sis kun, si Ginisus siya, mahal mo, bilidhon mo sa iya kabuhi. Kung mabatyagan mo nga daw layo siya sa sina nga minuto, daw layo siya sa imo sa sina nga oras. Imo makita ya, pangitaon mo na siya tungod kay siya ang pinaka-importante nga persona para sa imo kabuhi. Pagpakan na to na Ginoo. Kag dayon, kung imo tanaw, it is not a temporary exercise. Una nakadiferensya sa aton kay imo makita iya aton gikabig ang aton koneksyon kag ang aton pagtapik sa Ginoo daw gitawag biya temporary exercise.
Nga, panahon nga magbalatian ta, ara ang tudot pang tapik. Panahon nga may problema ta, ara ta tudong tapik. Panahon nga ara ta sa kabudlayan, ara ang tudo naton nga tapik. Tandaan tang ang mystical union, it is not a temporary exercise. Maayo man ang imo tangan, malipayon ka man, pika sa Ginoo. May mga kasakitan ka man, hindi ka magbiya sa Ginoo. Ano man ang imo ma-encounter kinanglan ang Ginoo ara sa imo tupad, palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon natong gibasa gay na sa aton gitawag sa scripture nga si David nakalambot, living in the fullest. Nakalambot sa pinakataas nga dimension sa edad. Tungod kay sa Salmo 16 siya, may sekreto siya. Ang Diyos ara si atubangan, ang Diyos ara si atubad. Tungod kay ang Diyos ara si atubangan, kag ara si atubad, waay sing makaidog sa iya, waay sing makapirde sa iya, waay sing makabali sa iya. Tungod kay ang Diyos siya, amo ang iya mga ngapin. Palakpakan nato na Ginoo. Tagdayon, ang word, because of the word continue with looking. Ano ka diferensya sa aton amo ni? Ining continue with looking. Kung kakaisa sa dira ang mag-alagad ta sa Ginoo, kita sini tanan. Way exempted sini. Kung kaisa may gitawag ga tanaw ta pirmi sa Ginoo, pero kung may talanaw nga di na sa Ginoo, mabalhin ang aton gitawag ya panulok. Dalain ang aton direction. Pero ang perfect law that gives freedom, ang word nga continue with looking to the perfect law, meditating on its requirement. Dayon imo makit seeking to understand their nature and feel their power. Palakpakan na to na Ginoo. Tanaw to kay na to. Si brother na to. Sa nangamuyo sa si Eloy. Damo ang distraction. Pero ang iya focus siya, ang pagpangamuyo. Huwag siya nag-focus dito sa mga hikayan. O tanawan na. Tungo kay may focus siya. Gisabat siya sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Ang hindi magkaon nga Eloy, na nangayo na, pero lain ang pangayo, manok gid sa mga inasal. Tagdayon, tagdayon. Meron ba? Note, this is the characteristic of everyone who truly subdued by the inspired word of God. Ang word nga subdued. Bisan ako ka-struggle sila. Sometimes, we are defeated by the word of God. Kung kaisa, pirdi na ta sa pulong sa Diyos. Ipirdi na ta sa pulong sa Diyos. Pero, sometimes, we are not conquered. Kumbinsido na ta nga ang pulong sa Ginoo matuod. Kag naka-experience na ta. Pero sometimes defeated ang defeated na word kag conquered lain. I would like to give you an example. Ang Muslim ya kapila sa Mindanao gipirdi na ni Katsila. Kaya ngila pana lang mo, Chris lang. Damo na ang gipatay sa Katsila sa ila. Pag-abot sa Amerikano, amupod. Pirdi sila sa superiority sa military might sa Amerika. Nagsadiri na tas sa kuwang karon, imo magida iya nga umugihapon. Pero nagpati iyan kamo nga ang Muslim na conquered, wala. Gitawag sila
Sa gira pila ka gira sila napirdi, pero padayon ang ila resistance. Padayon ang ila pagbato. Everybody say amen. Padayon ang ila pagsukol. Padayon ang ila pagrebilde. Uton kagabihan, there is a lesson you need to learn. Sometimes, imo makita, mabatyagan naton nga daw ginapirdi na ta sa Ginoo, ginabaraw na ta sa Ginoo, kita na natong resulta nga perdido kita kung magbato ta sa Ginoo, pero hantod karon sige patabato sa Ginoo sa hindi pagtuman sa kabubuton sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Kag hindi unta ni na magpadayon hasta mintras. Kay gusto ang Ginoo nga din ang pulong sa Dios mangin gitog subduing principle ni kag element sa imo kabuhi. Nga imo na magdaog sa imo sa hindi ka pa magtaliwan sa sini nga kalibutan. Dayon imo makita iya anong hambal dre? Such a man is not a forgetful hearer. Hindi malipaton. Ini pagkamalipaton na to na mo ni pinaka-problema mo. It sits all his power na to kay doer sa word. Imo makita hindi lahog-lahog ni. Imo makita iya hindi ta malulunda mo. Ang malulunda iya way lawas. Ang gitawag iya ang communication spirit to spirit. Way atindihon. Kita lain may espiritu ta kalag kag lawas. Kung sa trichotomy. Kung sa dichotomy, may kalag ta kag lawas. Na kung suguon ta sa Ginoo ya, ato na ginapinsar-pinsar kung tumanon bla na naton kag indi. It says we are created as moral being. Suguon ta sa Ginoo si Apulong ato na gipinsar-pinsar og makaayo bla sa aton kag indi. Kung mapinsaran ta nga hindi na makaayo sa aton, may mga disbintaha sa aton, ang aton response daso na lang. Unya na lang kung sa Cebuano pa. Dako pa mang panahon. Oh. Pero si Tipa pala sina, ang hambal sa Ginoo sini, magsimba ta Domingo. Imo magkita mag-abot ang pagsulay nga may mga transaksyon ta nga importante sa Domingo. Ang rason dayon nga mag-andar sa aton man, damo pa man Domingo. Kung matuod nga gitawag iya, nagtanaw sa perpeklo, iya giusar ang iya mind. Kag dayon ang body in motion. Constant turo living pre-course of service. Nga, kahibalo siya nga ang kasuguan nga makaliwat, makabag-o, makahilway, mo resulta gina sa paghimo kag mo resulta na sa pagserbisyo sa Dios kag sa iban nga tao. Lagpagan nato na Ginoo. That is the word focus. In all things, he proceed doing the word of God. Niya handom hindi siya hearers lang kundi doers of the word. Dayon, such a man na should be blessed in his deed or his doing. He has a focus. I would like to close this sa isa ka kasaysayan. The lady went to his pastor and said, I don't want to attend this church anymore. Kadto siya sa pastor. Pastor, magisensya ko sa imo, hindi na ako magsimba sa sining imo gipastoran nga simbahan. Siling ang pastor, ano ang imo rason? Siling siya, during the service, many people don't listen to your message. Busy, texting, busy sa ila cellphone. Pag hindi kumuluyag sila, nga kinaiya. Dayon, imo makita, kung nakita pa, dira sa simbahan, imo makita iya, panahon sa gito pagpamatis pulong sa Ginoo, may gito gusiping istorya sa hindi ni maayo nga simbahan eh. Dayon,
Ara pa ang pinakalain. Kung ako magsulod tungod kay imo makita iya, gwapa ko kaysa ila. She look on me maliciously. Na, hapit nagsiling ang pastor, "Ter, it is a joke. Hindi ka gwapa ya. Imo lang na pinsan nga gwapa ka." Sa una nga hindi na ko magsimba. Hindi nakakakita sa ako sa Domingo. Tungod kay way man tao ang simbahan. Atong iya gireklamo nga mga gossiper, mga membro sa Tex Brigade, yung mga membro sa Marites. Pwede na. Siling ang pastor. Before nimo, hindi na ko maghawid sa imo. Mga muyo ko sa imo. Nga, mga muyo ko sa imo. Pero, hindi ko balibari sa katapusan akong nga ayo sa imo. Muna ni katapusan. Gabiga ni nga seremony ni sa aton paglayo ay subong ako imo pastor sa pila ka tuig. Mabigyan mo ko? Siling ang atong babay. Sige pastor, basta makasarangan lang ako. Sa hulat ako, pagbalik sa pastor, nagdala siya baso nga puno sa tubig. Siya ari ayo na kon sa imo. Just paandara ang imo imagination. Ngari ka sa simbahan. Paandara ang imo imagination nga puno ni sa mga tao. Kag ari dire ang imo gilainan, mga marites, mga tulits, mga gatiks. Pero ayo ko sa imo nga amo ni sa dalon mo ni nga baso, ilibot lang kaduha sa simbahan. Sa pagkatapos ini mga muyo ta. Dahil pwede ka balhin simbahan. Pero halungi gid ha, nga hindi gid mo tilwa. Halungi, ayo lang ko sa imo nga way gid usik. To make the long story short, may nabilin pa magid sa pagkamasinulundon gali. Iya gikwan. Ilibot niya ang iyang posisyon. Una, inay, kay matilwa mo. Na libot. Ikadua ka libot. Nagpalapit na pa. Di, kamusta? May nakita ka? May nakita ka nga mga tao sa nakasablag sa imo? And siya, wala. Nga ang akong konsentrasyon aras baso. Ang akong konsentrasyon aras baso mo ganigin matilwa. Siling siya ter, kaangay sina ang word nga focus. Ang hambal sa Ginoo, sunod ka mo sa akon kag magpasaan sa imo cross kag magsunod sa akon. Kang imo tutukan kag pukusan, hindi nang mga gusiper, hindi nang gadladala cellphone, hindi nang gatabi da panahon sa simbahan. Ang imo pukusan ang Ginoo tungkay dira ka panalangina. Everybody say